It's a pleasant day to every one of you. And today guys is meron tayong hawak dito na S20 FE. Yan, S20 Fan Edition. Problema nito guys, hindi siya nagkakarga. So, subukan natin saksak sa charger. And as you can see, wala siyang response. Well, before to nagkaganito, na-drain yung battery niya, pinakita sa akin nung may-ari, meron tong battery error. So, let's go and open this and install natin yung bagong battery. So, kailangan lang natin buksan to, tanggalin natin yung likod. Kailangan nyo lang gamitan to ng hot air kung meron kayo, tulad nito. Pero ito kasi guys is umangat na to, kaya hindi na ako mahirapan na tanggalin. Yung dikit nito ay bumigay na. So, ang kailangan ko lang gawin, kuha ng pry tool, tapos sungkitin na lang natin to. Pwede na natin tong iangat. Bigyan natin ng konting alcohol. Diba? Ang dali na niyang buksan. So, ngayon nabuksan na natin. Tanggalin natin tong cover. Yung mga screw lang na nag-hold dyan. So, tanggalin natin. Pag natanggalan natin lahat ng screw, huwag kayo mag-alala, pare-pareho lang ang sukat niyan. Ang kailangan natin gawin ay itong wireless charging niya is tatanggalin natin dito. Nakadikit lang yan. Angat nyo lang ng konti para maangat natin tong pinaka-cover. So, yan. Tanggal na natin yung pinaka-cover niya. So, eto na yung ating motherboard. Tatakpan natin yung camera niya guys para hindi madumihan. Lalo pa S20 to. Kailangan maingatan natin yung kanyang camera. So, tanggalin natin yung battery. Main flex. So, tatanggalin natin ngayon tong battery na to. Tingnan muna natin yung binili nating battery. Ito yung ipapalit nating baterya guys. GSM Sandwich pang S20 FE. Ito na yung best available battery para sa unit na to. Wala nang iba. Bumili kayo ng class A, mas malala. So, check natin. Pareho. 3.8. So, bago ko install yung battery guys, testingin muna natin ito. Yun guys, nag-boot up naman yung cellphone. Ito guys, meron siyang 45%. Subukan natin i-charge kung lalabas yung error. So, walang lumalabas dito. Hey guys, it turns out, ang problema ng cellphone na to hindi lang battery, kundi pati yung kanyang flex. So, hindi gumagapang. Supposed to be, pag kanargahan mo kasi yan, sinaksak mo sa charger, yung 5 volts aakit yan dito. Di-deliver niya yung enough na voltahe para makarating sa board at ikargahan yung battery. Well, in this case guys, hindi siya umaakyat. So, ito na naman yung problema nitong unit na to. At the same time, yung battery niya. So, ang gagawin natin ngayon is gagawa na lang natin to ng paraan na pang matagalan na rin to. Irerekta na natin yung magkabilang terminal nitong subboard at saka ng mainboard dito. Hihinangin natin yung maglalagay tayo ng jumper wire sa magkabilang dulo. So mamaya papakita ko sa inyo. Well, itong trabaho na to guys is medyo mahirap at maselan. So ito yung ating wire. Ito ang ilalagay natin dyan guys. Nakaganyan siya. So, okay. Let's go. Gawin na natin to. Okay. Hello guys. So, yun nga, ginawa na natin yung jumper. At makikita nyo guys na nagra-run to ng 15.9 watts. So, hindi na masama. 51 minutes until full lang to. Kanina naka 3 hours siya. So, papakita ko sa inyo yung likod nito. So, ito yung likod yan guys. Makikita nyo may wire dito. Yan yung jumper natin papunta doon sa kabilang board. Papunta rito sa subboard niya. Ngayon, nagra-run lang tayo ng konting test para malaman natin. Ngayon kasi guys is fast charging naman siya. Okay guys, so after almost 1 hour, from 48%, 100% na siya. Fully charged na siya. At ito, malamig yung unit natin. Meaning, after niya full charge, tumigil na talaga siya. Fast charging is still working. So, ibig sabihin nun, pwede na natin itong reassemblein. So, let's go and reassemble this unit. Para mas secured itong wire na to, yan, napadaanin natin dito. At dito ko siya didikit. So, gamit tong tape na to guys, tatakpan natin siya. Ito ay special tape para lang talaga sa battery. Heat resistant din to, parang Kapton tape. Okay. So, yan. Mas malinis na siya tignan. And then, ibabalik na natin ngayon itong mga assembly niya. Okay guys, so naibalik ko na lahat ng screw.
Walang labis, walang kulang. Ito sa baba, kita nyo naman, ito na yung bagong battery natin, GSM Sandwich. So, lapat na natin tong wireless charger niya dito. And ang pinakahuli guys is, syempre, sasara na natin yung unit. Syempre, tanggalin muna natin yung mga alikabok, baka meron. Saka natin siya muling isasara. Pero bago natin isara, linisin muna natin to. Palitan natin ng bagong pandikit para dumikit siya ng maayos at lumapat siya ng maayos. Pagkatapos natin linisin, maglalagay na tayo ngayon ng pandikit. So gagamitin lang natin is yung common natin pandikit, T7000. So after natin malagyan ng adhesive, pwede na natin ilapat itong kanyang cover. Oh my goodness. Yan. Ilapat natin yung cover niya. Hold natin ng rubber band. Ihintayin na lang natin itong matuyo. Siguro mga 10 minutes to 15 minutes. At okay na. Pwede na natin i-release sa nagpagawa o sa may-ari nung cellphone na to. So kung nagustuhan nyo yung video na to guys at nakatulong sa inyo nung magkaroon ng idea kung paano i-repair yung cellphone na to, hindi nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like sa aking channel at mag-follow sa aking TikTok account. And also, sa replacement battery nito guys, ilalagay ko na lang sa description kung kailangan ninyo. Yun lang guys. God bless everyone. Bye-bye.